Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami naway lalong umunlad sa pagduklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos
pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at ala-ala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit na sa mga tao na ang pagkakasalay
di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit na kinamtan ng mga kinabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala si Jesus ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus. At siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod.
Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y ipinatanaw sa kanyang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tayo nasa unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Sinimulan natin ang 40 araw na paglalakbay na ito sa bagong panahon noong nakaraang Miyerkules sa paglalagay ng abo sa ating mga ulo. Ito pong Kwaresma ay 40 araw, matalinhagang bilang ng mga araw na binibigay sa atin ng panahon na pinagkakaloob ng Panginoon upang sana tayo ay makapagbalik loob. Magbabalik loob tayo sapagkat nung umpisa, hindi naman talaga tayo makasalanan. Nang nilikha tayo ng Diyos, nilikha niyang taong likas na mabuti. Ang kasalanan ay imbensyon ng tao. Sapagkat tayo'y nagpatihulog sa pagtutukso ng demonyo. Kaya nga, sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, makikita natin 2 tao na tinukso ng Diablo. Ang unang tao, si Adan, nahulog sila ni Eva sa bitag ng demonyo. Sumuway sila sa Diyos, bagamat pinagkaloob sa kanilang lahat ng biyaya na mayroon, lahat pwede naman nilang kainan, lahat ay kanila, subalit pinili pa rin nilang maging masuwayin sa Panginoon. Ngunit pagdating sa Ebanghelyo, makikita natin ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Tinukso, subalit nagtagumpay at nanatiling tapat. Kaya nga, kapag tayo may mabibigat na tuksong nararanasan sa buhay, huwag mong isipin na yung mga banal na tao ay hindi na natutukso. Kagaya ni Jesus, ang tao may kahinaan, natutukso. Subalit, pinatunayan ng Panginoon na hindi imposible na maging tapat at magtagumpay laban sa tukso. At hindi imposible na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, inihain ng demonyo kay Jesus ang marahil pinakamabibigat na tukso para sa kanya, yung pagkain, yung pagkalinga ng Diyos, at yung kayamanan. Subalit sa lahat ng ito, iisa lang ang tugon ni Jesus. Ang Diyos lamang sapat na. At yan ang matututunan natin mula sa Kanya, mga kapatid. Kaharap ng napakaraming tukso sa buhay, ang Diyos lamang sapat na. Nang tinukso ang Panginoon na gawing tinapay ang mga bato, ang sagot niya, nabubuhay ang tao
sa pamagitan ng salita lamang ng Diyos. Nang siya'y tinukso para magpatihulog sa templo, para alalayan ng mga anghel, ang sabi niya, hindi niya na kailangan subukin ang Panginoong Diyos. At nang siya'y tinukso para matanggap ang lahat ng kaharian at kayamanan, ang kanyang tugon sa demonyo, ang Diyos lamang ang Panginoon, siya lamang ang sasambahin at paglilingkuran. Mga kapatid, kung ang Diyos ay sapat na para sa ating buhay, hindi tayo mabibitag ng demonyo. Hindi tayo mahuhulog sa tukso. Kaso, alam natin na sa ating buhay, hindi lagi una at hindi lagi prioridad ang Panginoon. Kaya tuloy, madali tayong mahalina ng demonyo sa kung ano-anong bagay. Sapagkat inuuna natin ang ating sarili, inuuna natin ang mga material na bagay. Para bang ang Diyos ay hindi sapat para sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya yan ang isa sa mga panawagan ng panahon ng Kwaresma, na mahubog ang ating mga puso upang si Jesus lamang ang siyang ating hanapin sa ating buhay. Upang yung ating kalooban na kung saan-saan nahuhumaling ay muling mapanibago at hanapin lamang ang ating Panginoon. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin ng buong pusong sumasampalatayang lahat ng tao sa mabuting balita nagmumula sa bibig ng Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga OFW at mga nangingibang bansa ay mabuhay sa salita ng Diyos
at wag lamang sa pera at ginhawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mayayaman ay buong pusong mamahagi sa mga dukha na mga bagay na kailangan pa nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mataas na pinuno ng bansa ay sumunod sa ipinangangaral ng simbahan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa mga sandali ng tukso at pagsubok ay maalaala natin ang mga salita ni Kristong Panginoon sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, huwag nawa kaming maniniwala sa demonyo o sa ahas, kundi maniwala kami kay Kristo, ang iyong salitang nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos, among di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kaming maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Langit at lupa ng banal
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Mamatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa't para ng sana. Bigyan mo kami ngayon ng aming nakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi hindi ako ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, pagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayo, mataos, halina't magpaliglo sa mapagpatawan na Diyos. Gutom tayo, manitlog nang may abot sa puso. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, pagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay magiyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, pagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin po kasamaan ay pawin mong tuluyan, Panginoon aming mahal, magkawalan kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, pagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami nagpabagong buhay upang aming pagandaan
ng kamatayan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami iyong kahabagan, kung kami ay tulungan, alang-ala sa iyong ngalan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas sa pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain na bibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay National Migrant Sunday. Tayo po ay magkakaroon ng second collection bilang tulong sa apostolado at misyon ng simbahan sa mga nangingibang bansa at kanilang mga pamilya. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ngayong panahon ng Kwaresma, inulunsad ng ating parokya ang Kwaresma, paglalakbay tungo sa pagbabalik loob. Ito po ay isang maikling Lenten pilgrimage dito lamang sa ating simbahan, kung saan nakatala ang mga gawain ngayong Kwaresma na makakatulong sa ating pagsisikap magbalik loob sa Panginoon. Ang mga booklet po ay makukuha sa ating mga pilgrim desk sa harap ng simbahan at sa Benedict Building. Ang mga makakatapos ng pilgrimage ay makakatanggap ng certificate. Makiisa po tayo sa gawain ito ngayong Kwaresma. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang mawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen.
pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.